Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Idong. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Nang mga panahong ito, nakatira si Santino kay Lolo Atoy. Tuwing bakasyon, umuwi ito sa kabukiran para matulungan ang matanda. Ang mga obligasyon: pakainin ang alagang hayop, linisin ang bakuran at siguruhing may tubig ang mga tapayan. Matapos naman ang mga gawain, nakaugalian na ni Santino na maglakad-lakad sa kagubatan para manguha ng kahoy na panggatong at kung anong prutas na madadaanan. Nandito ka na naman pala. Mamimitas ka ba uli ng mga prutas? O Tatang Mando, kayo po pala. Kung may madadaanan po kong prutas, aba opo. Pero ang totoong sadya ko dito, yung mga panggatong po na kahoy. Kayo, ano po bang ginagawa nyo rito? Kagaya pa din ng dati, nanguguha ako ng mga sangka para sa ginagawa kong pampanyos. Ganun po ba? Tulungan ko na lang po kayo. Total, maaga pa naman eh. Ikaw ang bahala kung hindi naman nakakaabala sa'yo. Ay nako, wala po yun Manong. Tapos naman na po yung mga gawain ko sa bahay eh. Napakabait at napakasipag mo talagang bata, Santino, ano? Mabuti na lang at mababait na tao din ang nagpalaki sa'yo. Yun din nga po yung pinapasalamat ko sa Diyos Manong eh. Dahil dinala niya ako sa mga mabubuting tao. Ingatan mo sila, ha? Dahil ang Tatang Atoy mo na lang ang tanging nag-aalaga sa'yo. Siya na lamang din ang naiwan mong kamag-anak. Tama ba ako? Opo eh. Pero ang sabi ni Lolo Atoy, may mga pamilya pa daw ako sa paligid eh. Ang iba, hindi ko pa nakikilala. Talaga? Bakit hindi mo sila hanapin? Ayoko na po. Natatakot ako eh. Na baka kung anong sabihin nila sa akin. Hayaan mo na lang po sila. Kung talagang dumating yung oras na magkakilala kami, di saka ko pa lang sila babatiin. Kung sabagay, tama ka nga naman. O siya, sapat na siguro itong mga dahon ng uringon. Bakit hindi mo ako samahan doon sa bandang tuktok sa susunod? Bala kong manguha ng lampuya at luyang dilaw. Doon lang tumutubo ang mga yon. Sige po. Basta sabihan nyo lang po ako ha. O di kaya naman, daanan nyo ako sa bahay. O sige, sasabihan na lang kita. O siya, aabutan ka na ng dilim sa daan. Magmadali ka na. Oo nga po pala. O sige, mauna na po ako ha. Pag-uusap ng dalawa. Dali-daling umuwi si Santino. Bit-bit ang mga kahoy na inipon. Pagkarating sa tahanan, naroon din si Tatang Atoy. Buti naman at nandito ka na. May mga binili akong isda. Maaari mo bang linisin ang maluto na? Opo Lolo, ako nang bahala. Ilalapag ko lang sa likod itong mga kahoy. Kumusta nga po pala yung lakad ninyo? Mabuti naman. Ikaw ba? Kamusta naman dito habang wala ako? Ayos lang naman po Lolo. Kagaya pa din ng dati. Pagkatapos kong pakainin yung mga kambing, nagpunta na ako sa gubat para mamulot ng mga kahoy. Saka nakausap ko din po ulit si Tatang Mando eh. Sino ba naman kasi ang Mando na yan? Tagal ko nang naninirahan dito.
At ilang beses na ding nagpapabalik-balik sa gubat. Pero ni minsan hindi ko pa nakita o nakakasalubong. Ano ba ang itsura ng taong yon? Matanda na din po, Lolo. Kagaya nyo. Pero mahaba lang ng kaunti yung buhok niya. Tsaka puro puti. Medyo mataba lang din po ng konti. Ay nako, hindi ko talaga maalala kung sino yung taong sinasabi mo. Sa tagal kong iniikot yung kagubatang pinagkukunan mo ng kahoy, wala naman akong nakikitang tahanan malapit. Naroon mismo sa lugar na yon. Kahit ako naman, hindi ko din alam kung saan eksakto nakatira yung matandang yun. Pero palagi ko siyang nakikita doon . Ano naman ang ginagawa niya sa gubat? Nangunguha ng mga halamang gamot. Ginagawa niyang panghaplas na ibinibenta naman sa bayan. Ganun ba? O siya, ayusin mo na yung mga pinamili ko nang makakain na tayo ng hapunan. Baka isang araw makilala ko din yung matandang sinasabi mo. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, kagad nagpunta ng kusina si Santino para linisin ang mga isdang dala ng matanda. Ngunit hindi pa din mawala sa isipan ng matanda ang tungkol sa sinasabi ng binata. Kinabukasan, maagang naghanda si Tatang Atoy. Araw ng anihan sa kanilang taniman ng kamatis. Nauna na sa lugar si Santino. Bit-bit ang mga lagayan ng kamatis. Antayin muna nating masikatan ng araw ang mga bunga. Nang sa ganon bumaba ang hamog. Nang sa ganon, matayo kagad ang mga bunga. Medyo malawak ang taniman ng kamatis. Kaya kinakailangan ng maraming tao upang maubos ang lahat ng hinog na bunga. Marami din ang dumadayo sa kanilang taniman. Karamihan sa mga ito, kilala ni Tatang Atoy at Santino. Ngunit napansin ng binata ang dalawang kalalakihan. Bago lang ito sa paningin, hindi rin kilala ni Tatang Atoy ang mga ito. Hayaan mo na sila, Santino. Baka nangangailangan din ng trabaho ang mga yan. Isa pa mas mabuti yung maraming tutulong. Mas mapapabilis tayong matatapos. Wika ni Tatang Atoy. Sinunod naman ito ang sinabi ng matanda. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Santino. Ngunit napansin ito ang dalawang lalaki. Panay ang tingin sa kanya. Tinignan nito ang hawak na basket. Nakitang wala namang laman. Hindi namimitas ng kamatis ang dalawang kalalakihan. Kaya nagpasya ang binatang lapitan ang mga ito upang kumprontahin. Ngunit laking gulat ni Santino dahil biglang may humawak sa balikat nito. Kamusta, Santino? Mukhang abala ka ngayon . Tatang Mando, ikaw pala. Ano pong ginagawa niyo dito sa patag? Wala naman. Napadaan lang. Teka. Maaari mo ba akong bigyan ng tubig? Oo naman ho. Tara doon sa kubo. Nilingon ni Santino ang mga kalalakihan. At laking pagtataka. Dahil wala na sa kinatatayuan ang dalawa. Saan naman kaya nagpunta yung mga yon? Sino ba? Yung dalawang lalaki? Opo Napansin mo din pala sila, Tatang. Nakita kong kanina ka pa nila sinusundan. Kilala mo ba ang mga yon? Hindi po, Tatang Mga dayo lang din sigurong namimitas ng kamatis. Ganun ba? Siya. Doon na muna tayo sa kubo at ramdam ko na ang init ng araw sa batok ko. Wika ni Tatang Mando. Naglakad ang dalawa papunta sa kubo. Sinalubong naman ito ni Tatang Atoy.
Olo, nandito pala kayo. Siya nga pala, may kasama po ko. Si Tatang Mando. Yung sinasabi kong kaibigang nakatira doon sa gubat. Hindi naman na nagsalita si Tatang Atoy. Salip, nakipagkamay lamang ito sa matanda. Bigyan mo muna ng maiinom at pagkain ang bisita mo. Tamang-tama, may dala kong kakanin. Dali-daling pumasok ng kubo ang binata upang ipaghanda ng pagkain ang bisita. Naiwan ang dalawa sa labas. Kinuha ni Tatang Mando ang pagkakataon upang kausapin si Tatang Atoy. Lingid sa kalaman ng binata na matagal nang magkakilala ang dalawa. Matagal na panahon ding hindi tayo nakapag-usap, Atoy. Kumusta ka na? Heto, kahit papano, nagagawa ko pang mamuhay ng tahimik at napalaki ng maayos si Santino. Santino pala ang ipinangalan mo sa bata. Sa nakikita ko, mukha ngang maayos ang pagpapalaki mo sa kanya. Mabait, magalang, at napakamatulungin. Taliwas sa naging ugali ng kanyang ama. Sinikap kong hindi pa marisa ni Santino ang buhay na meron ang totoo niyang mga magulang. Walang kaalaman-lamang apo ko sa totoo niyang pagkatao. Yan ang dahilan kung bakit ako nandito, Atoy. Nasa tamang edad na si Santino. At anumang oras, maaari nang lumabas ang nakatago niyang katauhan. Kasabay nito, ang paglantad ng mga nilalang at taong gustong pumatay sa kanya. Alam mo yan simula pa lang. Alam ko, Mando. Sa nakikita ko, wala naman na ang banta ng panganib. Kaya hindi na rin ako nag-abala pang sabihin sa kanya ang katotohanan. Lingid sa kalawan ng dalawa na nasa likod na pala nila si Santino. Teka po, ano po ba yung pinag-uusapan ninyo? Wala naman, apo. O siya, pakainin mo muna ang bisita mo at titignan ko lang yung mga napitas na kamatis. Maya-maya lang darating na yung bibili ng mga yan. Dali-daling umalis si Tatang Atoy. Hindi na din ito pinigilan ng binata. Sa halip, inasikaso nito si Tatang Mando. Masyadong mailap si Lolo Atoy mo, ha. Mukhang hindi sanay makipagsalamuha. Ganun lang po talaga si Lolo. Kaya nga akong nakikiharap sa mga tao lalo kapag may kakausaping mga tao. Magaling ang ginawang pagpapalaki sa iyo ni Atoy, ha. At alam kong walang inilihim sa iyo ang matandang yon. Ngunit may mga bagay kang kailangang malaman, Santino. At siya lamang ang may karapatang magsabi nun sa iyo. Sige na, salamat dito sa kakanin. Babaunin ko na lang sa paglalakad. Kailangan ko nang bumalik ng bahay at may gagawin pa ako. Sa susunod na lamang ako magpapasama sa iyo sa kabilang bundok. Opo, pasensya na at medyo abala ako ngayong araw Mag-iingat po kayo, Tatang Mando. Matapos ang pag-uusap, umalis na ang matanda. Kinahapunan ng matapos na ang pag-ani. Kinausap ni Santino si Tatang Atoy. Lo, matagal na ho ba kayong magkakilala ni Tatang Mando? Kasi, base sa pananalita niya, parang kilalang kilala niya kayo Nagulat ang matanda sa naging tanong ni Santino. At dahil sa nangyari, wala nang nagawa si Tatang Atoy kundi sabihin ang totoo. Oo, Santino. Ang totoo niyan, matagal na kaming magkakilala ni Mando. Hindi ko lang alam na siya pala ang matandang tinutukoy mo. Paano naman po kayo nagkakilala ni Tatang Mando? Mahabang kwento, apo. Ang mabuti pa,
Iligpit mo na yung mga kaing. Ilagay mo doon sa kubo. At umuwi na tayo dahil magdidilim na. Tugon ng matanda. Ngunit iba ang saloobin ni Santino. Nais nitong malaman ang katotohanan tungkol sa dalawang matanda. Hindi lo. Gusto ko hong sabihin niyo ang lahat sa akin ngayon. Narinig ko ang pinag-uusapan ninyo. Anong katotohanan ang kailangan kong malaman? Huminga ng malalim si Tatang Atoy. Naupo sa hagdanan ng kubo. Siguro, tama nga si Mando. Kailangan mo nang malaman ang tungkol sa pagkatao mo. Anong pagkatao, Lolo? Dito na nagsimulang magkwento si Tatang Atoy tungkol sa pagkatao ni Santino. Aatras tayo 18 taon na ang nakakaraan. Ito ang mga panahong umuwi galing sa kabundukan ang mag-asawang Lorisa at Lupin na may dalang sanggol. Lorisa, Lupin, anong ginagawa niyo dito? Hindi ba't kabilin-bilinan ko na huwag kayong babalik sa lugar na ito? Dahil malalagay sa kapahamakan ng mga tao. Kaninong anak iyang daladala niyo? Tanong ni Tatang Atoy. Gulat na gulat ito dahil alam niyang hindi kailanman magkakaanak ang dalawa. Alam ko po yun, Tatang Atoy, pero may mahalagang bagay kaming sadya. Alam kong panganib para sa mga taong presensya namin, pero hayaan niyong ipaliwanag ko ang lahat, tiyo. O sige, makikinig ako. At siguruhin niyo lang na may kabuluhan ang pagbalik niyo sa baryo. Dahil buhay ko at ng mga tao ang nakataya dito. Makinig kang mabuti, tiyo. Hindi galing sa amin ang sanggol na ito. Siya ay anak ng isang makapangyarihang nilalang. Ang kanyang ina ay birheng napusuan ng isang maharlikang engkanto. Nanlaki ang mga mata ni Tatang Atoy nang marinig ang sinabi ni Lorisa. Kalokohan ang sinasabi mo. Paano magkakagusto ang isang maharlikang engkanto sa isang mortal na babae? Labag sa kanilang batas ang ganong gawain. Alam po namin, tiyo. Kaya nga kami nandito Dahil kailangang manatiling ligtas ang bata hanggang sa kaya na nitong ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa oras na dumating ang batang ito sa tamang edad, kusang lalabas ang kanyang kapangyarihan. At sa pagkakataong yun, wala ka nang dapat alalahanin. Kayang-kaya na niyang harapin ang mga nilalang na tumutugis sa kanya. Aba teka, bakit naman nila gugustuhin mamatay ang sanggol? Anong kinalaman ng bata sa sigalot na yan? Ang sanggol mismo ang pinagmula ng sigalot, tiyo. Dahil nabuo siya sa pagkakasala ng isang maharlikang engkanto. Sino naman ang nagdanais patayin ng bata? Ang maharlikang engkanto na yon, hindi lang siya basta-basta. Siya ang hari ng mga maharlikang engkanto. Kaya nagkasundo ang mga kalahi niyang patayin ang bata. Dahil nais nilang burahin ang isang pagkakabali. Sigurado kong hindi lang basta kabaliwan ang pumasok sa isipan ng hari para gawin ang ganito kalaking kasalanan. Tama kayo, tiyo. Pero ayaw niyang mapunta sa iba ang pwesto niya. Natatakot ito na baka abusuhin ng hahalili sa kanya ang kapangyarihan. Nang malaman ng mga kalahi niya ang nangyari, nagalit sila. Pinapahanap ang ina at ang sanggol. Sa kasamaang palad, hindi namin nagawang iligtas ang ina, pero nagawang itakas ni Lupin yung bata. Mahabaging langit. Alam niyo ba kung gaano kalaking gulo ang pinasok niyo? Anong iniisip niyong dalawa? Sinasabi ko na nga bang may masama na naman kayong... Hindi na naituloy ni Tatang Atoy ang sasabihin. Biglang umiyak ang sanggol. Patawad, tiyo. Ngunit kailangan na naming umalis.
hindi kami maaaring makita ng mga tao dito sa baryo. Tama ka. Malalagay na naman ako sa alanganin. Mag-iingat kayong dalawa. Ng mga sumunod na araw, dumating ang sinasabi ng mag-asawang matanda. Nagpakilala ito bilang Mando. Isa itong makapangyarihang babaylan na may malakas na kaugnayan sa kalikasan. Ikaw marahil ang tinutukoy nila Lupin at Loresa. Siya nga pala. Ako si Mando, ang tagapangalaga ng batang yan. Wala kang dapat alalahanin dahil alam ko na ang gagawin. Itiko mo na lang ang iyong bibig. Bungad ni Mang Mando. Hindi na nakapagsalita si Tatang Atoy. Pinagmasdan nito ang ginagawa ng matanda. Paikot-ikot ito ng ilang beses sa tahanan nila habang may kung anong isinasaboy. Matapos yon, bumalik ito sa loob ng tahanan upang kausapin si Tatang Atoy. Sa loob ng 5 araw, maglalaho ang bahay na ito sa mapa. Kailangan mong umalis dito. Kung hindi ay masasama ka at tuluyang mabuburas sa alaala ng lahat. Dumayo ka kasama ang sanggol. Mabuhay kayo ng normal hanggang sa sumapit sa tamang edad ang bata. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako mawawala sa kanyang tabi. Matapos magsalita, dali-dali nang kumilos si Tatang Atoy. Nang maihanda ang lahat, iniabot ni Tatang Mando ang isang supot. Heto, ilang piraso ng ginto. Gamitin mo yan para makapagsimula. Tandaan mo na ang pangunahing layunin ay pangalagaan ang batang ito. Sige na, humayo na kayo. Bitbit ang sanggol at ilang kagamitan. Sumakay ng karo si Tatang Atoy papunta sa kabilang bahagi ng kapuluan. Pansamantala itong nanirahan sa kalye. At kalaunan, nagkaroon ito ng pagkakataong makabili ng sariling lupang sakahan. Gamit ang gintong ibinigay sa kanya ni Tatang Mando. Dito na nagsimulang mamuhay ang dalawa. Ipinakilala ni Tatang Atoy ang sarili bilang lolo at itinatak sa isip ni Santino na patay na ang mga magulang. Balik tayo sa kasalukuyan. Yan ang katotohanan ng iyong pagkatao, Santino. Pinili kong wag sabihin sa'yo dahil masyado pang maaga. Alam kong hindi ka pa handa sa mga malalaman mo. Pero ngayong nalalapit na ang takdang panahon, napag-isip-isip ko na kailangan mo nang malaman ang lahat. Pero lolo, paano ko naman malalaman kung totoo ang mga sinasabi niyo? Hindi nasagot ni Tatang Atoy ang tanong ng binata dahil biglang bumukas ang pinto. Nagulat ang dalawa. Biglang pumasok si Tatang Mando. Sugatan at nag-aagaw buhay. Tatang Mando, anong nangyari sa'yo? Sandali lang at kukuha ako ng mga gamit panggamot. Inalalayan ito ni Tatang Atoy. Pinahiga sa mahabang upuan at habang ginagamot ang mga sugat, sinabi nitong nakasagupa niya ang mga itim na engkanto para hanapin ang binata. Nandito na sila, Atoy. Natunto nila kayo. Pasensya na. Hindi na ganong kalakas ang kapangyarihan ko. Hindi ko na sila napigilan. Huwag ka nang magsalita. Magpahinga ka, Mando. Kailangan niya ng katawan mo. Sawari ko. Hindi na din ako magtatagal, Atoy. Santino, lumapit ka, iho. Naupo ang binata sa tabi ng matanda at hinawakan ang kamay nito. Nandito po ako, Tatang.
Nakikinig po ako sa inyo. Pilit bumangon si Tatang Mando. Hinawakan sa magkabilang pisngi si Santino. Tandaan mo ang sasabihin ko. Sa oras ng panganib, maririnig mo ang tinig ng iyong tunay na ama. Tanggapin mo ito. Magtiwala ka. Sa ganung paraan, lalabas ang totoo mong kapangyarihan sa... Hindi na naituloy na matanda ang sasabihin. Isang sibat ang lumusot sa dingding. Tumarak mismo sa kanyang dibdib. Napasigaw si Santino. Dali-daling binunot ang sibat. Wala nang buhay ang matanda. Bagay na lalo namang ikinagalit ng binata. Sa sobrang galit nito, naramdaman ni Tatang Atoy ang bahagyang pagyanig ng paligid. Naglakad si Santino palabas ng tahanan at hinarap ang mga nilalang na pumatay sa matandang kaibigan. Tignan mo nga naman, ang bastardong anak ng hari. Ang lakas ng loob mong humarap sa amin. Gayong bunga ka lang ng pagkakasala ng iyong ama. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Humanda ka. Dahil hindi kayo makakaalis ng buhay sa lugar na ito. Talagang hindi kami aalis. Lalo na kung hindi ka naming kasama. Alam mo ba kung ilang taong ka naming hinanap? Nandito ka lang pala. Inilabas ng lalaki ang isang latigo. Paulit-ulit na hinagupit si Santino. Sa bawat pagtama sa balat, nararamdaman ng binatang tila nangihina ang katawan. Ang walang hiya kayo. Pakawalan niyo ang apo ko. Dumahimik ka, tanda. Kung ayaw mong madamay. Teka, ikaw ang dahilan kung bakit nahirapan kaming hanapin ang batang ito. Kasalanan mo ang lahat. Kung bakit kami nakatikim ng parusa sa kapwa namin itim na engkanto. Wika ng lalaki. Dinampot nito ang sibat. Walang pagdadalawang isip na ibinato sa matanda na naging dahilan ng kamatayan. Walang nagawa si Santino ng mga oras na yun dahil nangihina na ng husto ang buong katawan. Ngayon, nasa na nga ba tayo? Tara na, sumama ka sa amin. Nang maranasan mo ang isang hindi mo malilimutang parusa. Wala nang nagawa si Santino dahil tuluyan itong nawala ng malay. Nang magising ang binata, nakagapos na ang magkabila ang kamay sa dalawang malaking poste. Iniangat nito ang ulo. Nakita ang dalawang malalaking nilalang na nagbabantay. Nakatakip ang mga mukha nito, kaya hindi makita ng binata ang itsura. Pinagmasdan ni Santino ang paligid at napagtantong nasa loob siya ng isang yungib. Maya-maya pa, nakarinig ang binata ng mga yabag ng paa. Nakitang naglalakad papunta sa kanya ang lalaking pumatay sa dalawang matanda. Mabuti naman at nagising ka na. Tamang-tama, hindi na ako mag-aabalang buhusan ka ng tubig. Ayusin mo ang iyong sarili at haharap ka sa aming pinuno. Sa wakas, mababayaran na din ako sa aking trabaho. Nasaan ako? Anong ginawa niyo sa akin? Nandito ka sa aming kaharian at huwag ka nang magtangkang tumakas dahil hindi ka makakawala sa malalaking kadenang nakatali sa mga kamay mo. Pilit kinakalas ng binata ang kadena, ngunit hindi ito magawang tanggalin. Ilang sandali pa, pumasok ang pinuno ng mga itim na engkanto. Tumayo ito malapit kung saan nakatali si Santino.
Tama nga ang sinasabi mo sa akin, Brago. Kamukha nga ng taong ito ang tampalasan kong kapatid. Pasensya ka na, mortal. Kung kinakailangang umabot sa ganito ang lahat, kung mamatay ka na lang sana noon, wala nang buhay na madadamay. At sino ka naman? Biglang sinuntok ni Brago ang binata. Ngunit laking gulat nito dahil hindi man lamang natinag si Santino. Ayusin mo ang pakikipag-usap mo sa aming pinuno. Huwag ka nang magsayang ng laway, Brago. Dahil hindi ka din naman mauunawaan ng mortal na yan. Ni hindi nga niya alam kung saan siya nanggaling. Alam mo ba kung bakit ka nandito, binata? Hindi ko naiintindihan ang lahat. Pero isa lang ang alam ko. Wala kang puso. Kaya kung gusto mo kong patayin, o sige, gawin mo na. Wala akong pakialam. Nawala na din naman ang lahat sa akin. Anak ka ba talaga ng kapatid ko? Nagdududa na ako, Brago. Mukhang nagkamali ka ng dinampot. Hindi ako maaaring magkamali, pinuno. Siya ang anak ng iyong kapatid. Kung ganon, bakit ganon siya kabilis sumuko? Ni hindi man lang ako nakaramdam ng kahit anong panlalaban. Alam mo, binata, ang aming pinuno mahilig makipaglaban. Gusto niyang pinaglalaruan ng kanyang pagkain bago ito tuluyang lamunin ng buo. Bakit hindi mo kami bigyan ng kaunting kasiyahan? Kagaya ng sinabi ko, wala akong paki sa mga gusto niyong mangyari. Kaya gawin mo na kung anong gusto mo. Hindi yung ganong kadali. Lahat ng bagay sa mundo, pinaghihirapan. Kung gusto mong mamatay, kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka. Hindi ikaw ang magtatakda nun. Siguro, kailangan mo ng kaunting pampagana. Biglang namuo ang usok sa paligid. Unti-unting nagpakita ang mga kaluluwa ni Tatang Mando at Lolo Atoy. Tatang Mando, Lolo Atoy, walang hiya ka. Anong ginawa mo sa kanila? Kinuha ko ang kanilang kaluluwa mula sa mundo ng mga tao. Magagawa ko kung anumang gustuhin ko sa kanilang dalawa. At kung hindi ka susunod sa kagustuhan ko, ikukulong ko ang kanilang mga kaluluwa at hindi sila makakatawid. Santino, huwag mo na kaming alalahanin. Isang karangalan na paglingkuran ng iyong ama. Tandaan mo lang ang sinabi ko. Tanggapin mo siya at maniwala. Doon palang lalabas ang iyong totoong kakayahan. Biglang ikinumpas ng pinuno ng itim na engkanto ang kamay. Namilipit sa sakit ang dalawang kaluluwa. Mamili ka, binata. Makulong dito ang dalawang kaluluwa o makatawid sila. Nasa iyo ang kapalaran nila. Walang hiya ka. Pagbabayaran mo ang ginawa mong ito. Pero paano mo gagawin yun? Wala kang ang kapangyarihan. At kung meron man, hindi mo alam kung paano ito palalabasin. Mukhang sinasayang mo lang ang oras ko. At ikaw, Brago, ang mananagot. Pero mahal na pinuno, sinunod ko naman po ang iniutos mo sa akin. Dinala ko ang anak ng inyong kapatid. Hindi siya ang anak ng aking kapatid. Dahil kung totoo man ang sinasabi mo, dapat kanina pa nagpakita ng lakas ang mortal na yan.
O ikaw, huwag mo na akong pahirapan. Ilabas mo na ang totoo mong lakas. Hinagupit ni Brago ang binata. Ngunit hindi na nito iniinda ang sakit. Nakayuko lang na mga sandaling yon si Santino habang may kung anong ibinubulong. Kung talagang anak mo ko, bakit hindi ko nararamdaman? Ikaw hari ng mga engkanto. Hinahamon kita. Ipakita mo sa akin ang kadakilaan mo. Iparamdam mo ang iyong kapangyarihan. Ano yon? May sinasabi ka ba? O baka nagdadasal ka na? Ganyan nga. Sige, tumawag ka sa iyong ama at baka sakaling marinig ka niya. Hindi nagsalita ang binata. Ngunit sa kaloob-looban, inaantay niyang magsalita ang kanyang ama. Ngayon ko higit na kailangan ng lakas sa sinasabi nila. Kung talagang anak mo ko at totoo ang mga narinig ko kinatatang Mando, alang-alang sa kaluluwa nila, magparamdam ka sa akin. Wika ni Santino. Ngunit wala pa ding nagparamdam. Nawala ng pag-asa ang binata. Inisip na lamang nito na marahil tama ang sinabi ng itim na engkanto. Maaari nagkamali si Brago nang sabihing siya ang anak ng hari. Ngunit ilang minuto ang nakalipas kung kailan nawalan na ng pag-asa ang binata. Isang boses ang narinig nito sa kanyang isipan. Susuko ka na ba kagad, bata? Hindi yan ang anak na inaasahan ko. Biglang napalingon ang pinuno ng itim na engkanto sa kinaroroonan ni Santino. Nakaramdam ito ng pamilyar na presensya. Mukhang nandito na ang tampalasan kong kapatid. Anong ibig mong sabihin? Nandito na ang hari. O mas sabihin, nandito ang kanyang anak. Wika nito, sabay turo sa mga kadena ni Santino. Nanlaki ang mga mata ni Brago nang makitang unti-unti itong nakakalas at kalaunan tuluyang naputol. Nang mag-angat ng tingin si Santino, biglang nag-iba ang kulay ng mga mata nito. Lumalabas din sa balat ng binata ang simbolo ng maharlikang engkanto. Hinila nito ang kadenang nakatali sa bisig. Inihampas kay Brago, dahilan para tumilapon ito papunta sa dingding ng kuweba. Tumayo ka. Lumaban ka. O baka matatanda lang at walang lakas ang kaya mo. Biglang nakaramdam na matinding takot ang pinuno ng itim na engkanto. Alam niya ang enerhiyang nagmumula sa binata. Walang iba, kundi sa hari ng mga maharlikang engkanto. Mukhang totoo nga ang sinasabi mo, Brago. Siguradong maaaliw ako sa pakikipaglaro sa'yo. Pagbabayaran niyo ang kalapastanganan sa kaluluwa ni Natatang Mando at Lolo Atoy. Dali-daling sinugod ng binata ang pinuno ng itim na engkanto. Ngunit humarang si Brago para saluhin ang pag-atake nito. Masyado kang mayabang. Hindi ako natatakot sa kakarampot na lakas na ipinapakita mo. Hindi lang ikaw ang may ganyang kakayanan. Itinulak ni Brago ang binata. Pinaulanan ng sibat. Gamit naman ng kadenang nakatali sa bisig ni Santino. Hinawi nito ang nagliliparang sandata. Matapos ay tumalon pa itaas. Bumulusok. Direkta itong bumagsak sa kinaroroonan ni Brago. Isang malakas sa suntok ang pinakawalan. Nagawa mang sanggain ang atake. Wala pa din itong nagawa sa lakas ng pagkakasuntok ni Santino. Tuluyang bumagsak ang katawan ni Brago.
at nag-iwan ng malaking ukas sa lugar kung saan ito tumama. Halos hindi makilala ng pinuno ang alagad nang bitawan ito ni Santino. Dito na ito nakaramdam ng takot. Alam niyang hindi biro ang nangyayari. Ginalit nito ng husto si Santino at dahil sa puot ng binata, pinakawalan nito ang lakas na nakatago sa kaloob-looban niya. Tignan mo ang ginawa mo. Kung nakikinig ka man, pagmasdan mo ang bunga ng iyong kataksilan. Malaking kahihiyan para sa ating mga maharlikang engkanto ang ginawa mo. Isang mortal na nagtataglay ng kapangyarihan mo. Huwag mong sisihin si Ama sa mga nangyayari. Dahil may dahilan kung bakit ako isinilang. At alam kong hindi mo mauunawaan yon. Dahil masyado kang makasarili. Manahimik ka, mortal. Dahil hindi mo alam ang sinasabi mo. Wala kang alam sa batas naming mga maharlikang engkanto. Kailanman, hindi tatanggapin na mga kagaya namin ang isang tulad mo. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Ano naman ngayon kung hindi ako tanggapin ng mga kagaya mo? Hindi ko din naman gusto ang kung anong meron ako. At kahit kailan, hindi ko hinangad na maging kagaya nyo. Mortal ka at alam kong balang araw, hahangarin mo rin ang kapangyarihan kagaya ng mga kauri mong sakim. At sa oras na mangyari yon, hindi na ako magtataka. Sinisiguro ko sa iyo na hindi mangyayari ang bagay na yon. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapalabas ang natural mong katangian bilang tao. Sa susunod na pagkikita natin, mortal, tandaan mo, kailanman hindi ka magkakaroon ng puwang dito sa aming kaharian. Matapos magsalita, naglaho ang pinuno ng itim na engkanto kasama ang mga alagad. Kasabay nun, nakatawid na ng maayos ang kaluluwa ng dalawang matanda. Ngunit dahil sa binitawang pangako ng pinuno, lalong nagsikap si Santino para palakasin ang taglay na kakayanan. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga araw, buwan na taon. We, yun ba talaga yung nangyari, Manong Santino? Baka naman pinaglololoko mo lang ako, ha? Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo, Idong? Nakita mo naman kung gaano ko kalakas, hindi ba? Pero kasi, parang imposible talaga yung sinasabi mo eh. Huwag mo nang isipin ang bagay na yan. Tara, tulungan mo na lang akong magsalansa ng mga kahoy. Paparating na ang malakas na ulan. Pag-uusap ng dalawa. Noong lumipas ang maraming taon, nakilala niya ang binatang si Idong na pinagsalaysayan ito ng kwento. Hindi katulad sa sinabi ng pinuno ng itim na engkanto. Hindi nagbago si Santino. Patuloy itong naging matinong tao. Hindi niya inabuso ang kapangyarihan. Ginamit lamang ito sa pagprotekta sa mga tao. Marahil dahil din sa pinakitang kabutihan, hindi naman na siya ginulo ng mga kalahi ng ama. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang nawala si Santino sa hindi malamang dahilan. Iniisip na lamang ni Idong na baka masaya na ito kasama ang tunay na mga kalahi. Masaya din naman ang binata dahil sa wakas natanggap na ito bilang anak ng maharlikang engkanto. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.